Pray ako. Pray ako. So, good evening and happy midweek to everyone. So, before we start, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you that you have gathered us tonight. And as we worship you through songs of praise, Lord, we pray that you will be with us and may the holy angels sing with us as we sing praises to your name. Bless each one of us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our first song, let's sing In Moments Like This. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. For our opening song, let's sing Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure
Tayo pong lahat ay umuko para sa panalangin. Mahal naming Diyos, Ama naming nasa mga langit, kami po sa inyong bayan ng PUC Remnant Church ay natipon ngayong gabi para kayo ay aming sambahin. Kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat patuloy niyong ipinapadama sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong pakikisama sa araw-araw. Ngayon, Panginoon, sa kalagitnaan ng linggong ito, amin pong inilalapit ang aming mga sarili sa inyong harapan. Hiling po namin, O Diyos, na inyong pagkaloob ang inyong Holy Spirit upang i-guide ang bawat isa sa amin patungo, palapit sa inyo. Amin pong dinadalangin sa gabing ito ang mangunguna, si Sister Ems, Panginoon, inyo pong kasihan siya. Patuloy nawa na buksan ang kanyang bibig at ang mga salita na aming maririnig, ito ay lalong magpalapit ng aming puso sa inyo at patuloy kayong aming sambahin. Aming pong dinadalangin din, Panginoon, ang aming mga kapatiran ng PUC Remnant Church. Saan man sila naroon habang sila ay nakikinig, naway ang inyong mayamang pagpapala ang siyang kanilang tanggapin. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala at patuloy nawa na ang inyong mga salita ang siyang lalong magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening and happy midweek to all of us. Thank you, Damia family, for leading us our Singspiration and also our opening song. And I would like to thank Brother Orbit for leading us in our opening prayer. Kasi wala po si Brother June Maalihan and hindi ko po alam kung bakit wala po siya. Then, welcome remarks. Ang inyong lingkod po. Kanina nakalagay ay Lynn Finca, pero hindi po siya makakapagsalita dahil inuubo po siya. 1 week na po. After ko, ako the other week, 2 weeks pa akong nag-suffer ng sore throat. Ang hirap po talaga. The other Sabbath, nakita niyo siguro ako nag-mask dahil ang katipon ng lalamunan ko. Kasi kahit na may sipon, nagtuturo pa rin. So, hindi maiwasan na magsalita ng malakas. And sa klase kasi, naka-mask kami. So, talagang kailangan mo ng extra effort para marinig ka ng students. So, bali 2 days akong lugaw lang ang kinain ko. Kaya, sabi nga natin, nang payat mo na. Sabi ko, okay nga yun, at least sexy ulit. So, I try to, to be positive, to think positive. Pero talagang mahirap po. Ang ubo kasi ngayon, iba yung lalamunan mo maiga. Ako naman, hindi ako inubo. Pero talaga ang sakit ng lalamunan ko. Parang may tonsillitis sa gitna, sa both side. So, ang hirap. Buti hindi ako inubo. Kasi kung inubo ako, baka hindi ako papasukin sa school. So, absent ng 1 week. Sayang naman. Okay. But then, nag-consult ako kay Doc Umbao and binigyan niya ako ng Diflam. Okay naman ng Diflam, pero kailangan ko pa rin mag-take ng pain reliever. So, praise God. At gumaling na ako ngayon. Si Atilin naman. Siya naman yung inuubo. Hindi nga po siya makakain Sabi ko, ikaw naman yung hindi makakain. Ngayon, maglugaw ka. So, ngayon ka lang din na nung dumating ako, sabi niya, Vern, hindi ko talaga kaya. Ikaw na mag-preside. So, sabi ko, ha? Ano ba? Wala akong makitang participants or programs sa ating group chat. So, sabi ko, sige, kung ano na lang yung makita ko mamaya, yun na lang ang basahin ko. So, thank you so much for the participants and for sa mga susunod pang participants. So, although it is flash on our screen, I would still like to read para sa ibang nakikinig lang na hindi nanonood. Okay, so after my part would be the musical offering to be rendered by the Moredas family.
Hindi ko pa sila matandaan yung Moridas. Okay. Sila yung sikat na singer na nag-trending sa Facebook, I think. So, hindi ko matandaan kung 3 lalaki, 1 babae yung anak nila. Pero, galing sila sa Mindanao. Okay, hindi ko po alam kung saan sila nakatira ngayon. And after their part would be the message of Sister Ems Kalika. Ito si Sister Ems, meron din siyang kwento na siya na lang po magkwento sa atin mamaya. Ito po ay pang-6 na araw na natin sa ating 10 days of prayer, although gabi ngayon. Meron naka-title 10 days of prayer. And the title is The All-Night Prayer Warriors. After that would be the season of prayer na pangungunahan supposedly ni Brother Jun Maalihan. Hindi ko po alam kung nagpaalam siya and he requested someone to take his part. So, malalaman na lang po natin mamaya. And then the closing song, and the closing song would be Wonderful Peace. Then the closing prayer will follow to be led by our speaker. Since the title of tonight's topic is all-night prayer, gusto ko pong i-share sa inyo isang text sa Bible about prayer. Sabi dito sa Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. So kailangan po pala natin manalangin palagi para sa Holy Spirit. Dahil lalo na ngayon, maraming temptations at the end of times at marami pong nangyayari tulad na lang sa nangyari sa Turkey at sa Syria. Napakatindi po ng pinsala sa lindol. So isama din po natin sila sa ating panalangin. At bawat isa po sa atin, magpanalanginan po tayo para sa ating kaligtasan, physical na kaligtasan ngayon at sa ating kaligtasan for that heavenly kingdom that the Lord is preparing for the righteous ones. And yun lang po na nabanggit ko na ang mga participants sa ating parts ngayong gabi. And isusunod po natin ang ating special music. Good evening. Have a great week.
Ayan. Magandang gabi po. Naririnig po ba ako, mga kapatid? Ayan. So magandang gabi po sa inyo, sa ating lahat. At happy midweek, mga kapatid ko. At nako, praise God. Tulad nung binabanggit po ni Sister kanina, no, na kwento, na yun know, ang galing ng kaaway, ano? Talaga, nang ako'y lapitan ng Sabado ni kapatid na June, na ako nga raw po ang magbabasa at maglilid ng ating topic for tonight, tinanggap ko naman po, wala pong pag-aalinlangan. Pero mga kapatid ko, bago dumating ang Wednesday, may nangyari na talagang akala ko po ay hindi na tayo magkikita sa Sabado kasi ay tawag dito, ako po ay na-attempt na tanggapin yung alok ng aking pinsan na doon na tumira sa bahay po namin sa Quezon City kay Auntie. Pero, yun know, mga kapatid, ang ura-urada, dinispose ko ang mga gamit, ang aking ref. Walang pag-iisip, mga kapatid ko. Sige, kasi ang gusto ko, talagang makasama si Auntie at malagaan kasi ang text niya sa akin, Ems. Sabi ng aking pinsan, Ems, alanganin na si Auntie. Pag alanganin, di ba? So, nakakagulat, pagka-alanganin na. And then, sabi ko, anong kailangan? Kailangan daw ng mag-aalaga. At sabi ko, ako ba? Si Sister M so palagi, sige. Ako ba? Hindi muna nag-isip, umupo, So mga kapatid ko, sa in short, tinanggap ko. Sige, kailangan na ba ng bago mag-Thursday, Thursday, kailangan na sa bahay ka na. Kasi si Auntie, ibabalik ko from AUP o from Silang, ibabalik ko sa Quezon City. Sige. Tapos mga kapatid ko, i-dispose ko na yung mga gamit. Ang bilis, no? Napakabait naman ni Sister Ining. Ate Lina talaga ako itinulungan, inasistihan niya ako. Pero naiiyak-iyak siya dahil na-shock siya eh. Hindi ka na pala sisimba dito. Parang na-realize niya, sister, ang bilis naman. Ganyan. Ang dami pa natin mga programs, di? Parang mga ganun mga kapatid ko. Ganun din si Sister Laverne, nabu na siya. That day, kaagad na-i-dispose sa mga gamit ko, ang ref, ang washing machine. So mga kapatid ko, kinabukasan lang, pagising ko, nag-message ang pinsan ko, may pagbabago. Parang gano'n lang kadali. May pagbabago. Ayaw pa ni Auntie kasi hindi pa rin naman daw siya ganun alagain. Kasi naman, di ba, so nakakapagsalita pa si Auntie ng gano'n na hindi pa siya alagain. I'm okay. Hindi ko pa kailangan ng ang mag-aalaga. Di na siya ako mga kapatid ko. Wala na lahat, nakaitakin. Tapos mga kapatid ko, sabi ko, okay, pero hindi naman po ako nagalit, walang sama ng loob. Sabi ko, okay, sige, okay lang. Sabi ko, kung ganun, huwag na muna nating pilitin si Auntie. Baka lalo pang maano siya sa sarili niya. 73 pa lang naman, si Auntie daw ay kamukha ng 80 years old. Kasi mga kapatid ko, mula nang si Auntie ay nag-pandemic, wala nang clinic, parang alam niyo na, naapektuhan. Tapos si Auntie pa, alam niyo na, yung kanyang husband mabilang bahay din, pareho kami ng kapalaran. So na-depressed. Talagang, at saka siya talaga, hindi naman siya ganun ka-depressed, in denial. Yun ang mahirap sa ating buhay kapag tayo in denial. Alam niya yun, I'm okay. Pero sabi nga, it's okay to be not okay. Pero parang ako din, I'm okay, okay lang. Pero mga kapatid, akala ko mawawala na ako dito sa Revenant. Pero mga kapatid ko, binalik ako ng Panginoon. Yes, isang araw lang, kahapon lang, magmadali ako, ibalik ang lahat. Mga kapatid ko. At ngayong araw lang, bumalik ayan, may ref na ulit ako galing sa kaklase ko. Alam niyo mga kapatid ko, grabe. Hindi ako na problema. Yun ang masarap pag tayo'y may Diyos. Pag tayo'y nasa Panginoon. Wala akong pinroblema. Kung nawala ang lahat, it's okay. I know my God will provide. At sumusunod lang ako sa Kanya kung ano. Willing ko lang naman ako mag-alaga kasi yun ang nagpalaki sa akin eh.
yun ang pamilya niya ang nag-alaga at kumupkup sa akin na ako'y maliit pa. Kaya walang pagdadalawang isip ako. I know, hindi ako pababay ng Panginoon, pero ang mga anak ko, ma, isipin mo, hindi ka na makakapag-ministry, nakatali ka na. Doon ako na medyo ungano, hindi na pala ako makakaano, even siguro pagsimba, minsan hindi na. So, na-realize ko rin na tama po ang aking anak, lalo na yung nasa abroad, sa Qatar. So, yun nga, in just one click, talaga namang, ay nako, Panginoon lang talaga. At hindi ako nag-alala na wala akong gamit, walang lahat. It's okay. Pero hindi na kinuha ng anak ko yung kukunin na sana ibang kagamitan. Hindi na rin inilipat. Thank you talaga. Napakabuti ng Panginoon. Kaya, nare-realize ko ngayon. Sabi niya, ma, mag-iisip ka muna bago ka mag-decision. Pero mga kapatid ko, pag sinabing ng Panginoon go, I will go. Walang pagdadalawang isip. Because sinabi ko sa Panginoon last year nung ako yung nagkasakit, Lord, God, my life is in your hands. Kung saan mo kami dalhin. Okay, kaya salamat na lang sa Panginoon kasi hindi ako yung maklinis sa gamit. Hindi ako yung, akin to, pinaghirapan. Hindi, mga kapatid ko. Kasi sa isip ko, lahat ng bagay na ito ay bigyan ng Panginoon. Pag ito inawala, ako ay bibigyan de uli. Kita mo, ngayon, Sister Laverne, may rest today. May rest na ulit ako. Hindi man siya kagandahan tulad ng rest ko noon. But it's okay. Lalamig yan. Naging mag-yelo. Pa rin ako ng food, makapag-store pa rin ako ng food, di ba, mga kapatid ko? Kahit na hindi siya maganda, it's okay. Mura lang, 2.5, di ba? Sinabi ang presyo. Kasi pinaglumaan ng aking kaklase ko na malapit dito. So, mga kapatid ko, that's how the Lord good. Pag hindi kanya gustong alisin, talagang kaya andito po ang inyong lingkod. Biruin mo, gulong-gulo ang isip ko from Monday to hanggang kahapon, and eto tayo, sabi ng Panginoon, hawi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Sabi ko, ako'y iyong gamitin lamang, ako'y nakahanda, ang empty vessel. Ikaw ang magsasalita tulad ng panalangin ni Elder Orbit na Panginoon. Ikaw ang magsasalita sa akin. Kaya, so mga kapatid ko, bago po tayo magsimula, tayo po ay mag-pray. Ayan. Let's pray. Panginoon, Diyos Ama namin, tahanay sa mga langit. Kami po ay muling dumudulog sa iyong banal na luklukan sa araw, sa gabing ito, Panginoon, na napakahalaga. Na midweek, Panginoon, midweek prayer. Lord, thank you so much. At na lahat ng bagay ng nagdaang araw ay inayos mo, Panginoon. At ngayon, inihanda mo ang aming mga puso at isip sa mensahe sa gabing ito. I'm so excited, Lord. Napakaganda ng mensahe mo, tumala, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kalikuan, sa marami naming pagkukulang sa iyo. At naway gabayan mo po ako, Panginoon, sa gabing ito, gayon din ang aking mga kapatid na makikinig. Ihanda mo po ang aming mga puso at isip. Puspusin po kami ng banal na espiritu. Alisin mo po ang luma naming pagkatao, Panginoon. Palitan niyo ng bagong puso at malinis na kaisip. Thank you, Lord. At ang lahat po ito'y aming sinasamo at pinadalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. Good evening po. Uli. Ayan, mga kapatid ko. Napakahalaga po ng midweek, no? Kasi ito yung araw na sa gitna, kalagitnaan, kailangan nating mag-refuel. Mag-refuel, magagasolina tayo ang ating spiritual, refueling tayo ngayon, mga kapatid. Napakasarap. Kung alam lamang ng iba nating mga kapatid kung gaano kahalaga ang midweek prayer. Ito yung araw, gabi na tayo ay dudulog. Di ba ito yung may mga prayer request? At mga kapatid, nandito pa tayo sa programa ng 10 days of prayer. Imagine, mga kapatid ko. At kung may kahilingan tayo, proven na po. Lalo sa 10 days of prayer, pag may doon tayong idinudulog, proven po yan. Talagang nasasagot ang ating maraming nasasagot na mga panalangin. Marami ng testimonya, mga kapatid ko. Kaya ngayong gabi, since wala tingnan mo nga, ito yung naisip ko lamang, pero alam ko si kapatid na June ang manggilid sa prayer. But tonight,
bago po ako magsimula, gusto ko na pong i-delegate sa bawat isa sa atin ngayon. Ilan po tayo ngayon? Ang panalangin. After ko po ng message, instead of may group na, di ba dati, pag nag-meet tayo, may group na mga ano, at isa-isa, ay magkakaroon tayo po ngayon, ang ilang family tayo ngayon. Gusto ko pong ibigay yung thanks and praise kay Elder Johnny. Kuya Elder Johnny, ikaw po ang mamaya pagkatapos po ng message ko, para po itong united prayer, no. Ikaw po ang magpapasalamat. Siyempre una po tayo sa pagdulog natin sa ating Panginoon ay tayo ay salamat. So ang thanksgiving po ay kayo. So iyan po, ilista niyo na po. Ngayon, ang sa confession po ay Sister Laverne confession. Ang sa iyo. At ang susunod po yung pong prayer request. Ay gusto kong ibigay. Happy ito. Sino po ang family pa dyan? Kay Elder Orbit. Siguro po si Ate Mimi happy. Ang una pong prayer request natin ay bawat family. Kung sino po yung kayo, kilala niyo po, Elder Orbit, ang mga family. At kung sino po ang alam niyo na mayroong pangangailangan ng dasal ngayon sa panahong ito, sinong family ang kailangan. At ang kalahati ay kay Ate Mimi sa word prayer, ipag-pray. Isama mo na rin po, Elder Orbit, ang ating mga pastor, ang ating general conference. At kay Ate Mimi po ay yung mga nasalanta. Yung turkey, yung at sino pa po yung talagang maghati po kayong dalawa. At ang ating pong, isama mo po, Ate Mimi, ang ating local church, mga local churches, o lalo na ang remnant. At ang susunod naman po ay ang closing, siguro ako na po yung sa huli. Parang closing prayer na po. Okay na po, after ko po ng closing prayer, and then yun yung closing song na. Tama ba? Sige, gano'n na lang po, ako na lang po ang sa huli. So okay na po, na po natin, no? Pasensya na po kasi ito lang po ang nakikita ko. Sino pa ba ang malitong family? Siguro okay na po yun, kasi dalawa naman po yung sa prayer, yung petition ba, yung prayer request, yan. So dalawa kasi sinong may sakit, sinong family, ang need na talagang isama natin sa ating panalangin para po magawa natin yung buong programa ng ating 10 Days of Prayer at napakaganda po nito. At yun po, ganun po mangyayari. So, okay na po, para mailista nyo na po yung ating Salamat po mga kapatid ko. Ayan, so ngayong gabi mga kapatid ko, I remember nung second day ng ating 10 Days of Prayer, ako po ang naatasan. At I remember ang natin ay yung altar. Diba? Kung meron tayong altar sa bahay, yung lugar kung saan tayo ay mananalangin, diba? Nagkakaroon ng parang iniano po sa atin kung gaano kalaga yung altar. Kahit nung unang panahon, nung panahon ng ating mga propeta, hindi po ba? Nang si Moses, o si Abraham, nung ipinalipat siya ng Panginoon ng lugar, hindi ba kagad nagtayo siya ng altar? So, ganun po mga kapatid ko. Ngayong gabi, ika-6, 10 day, pang day 6 natin, napakaganda. The all-night prayer warrior. Tayong lahat prayer warrior, mga kapatid ko, no? Lalo na tayong mga magulang. Tayo ang mga prayer warrior ng lalo na yung ating mga anak, no? Pero mga kapatid ko, excuse me, baba yung aking Ayan, mga kapatid ko, napakasarap lamang po na tayo ay magamit. Masarap ba yung ipag-pray natin ng ibang tao, hindi yung sarili natin. So, eto, umpisahan natin. Sabi po rito, now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Sino po yun? Sino po yung tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Jesus, no? Sabi niya, sa Luke 6:12, natin po yan mababasa. Na ang Panginoon pala, no? Sabi rito, Jesus was known to spend the whole night in prayer. Whole night, buong gabi. Grabe no mga kapatid ko. Naranasan niyo na po ba yung nanalangin kayo ng buong gabi? Nang walang tulugan?
galing kayo sa trabaho. Di ba ang Panginoong Jesus, pagod din yun. Dahil buong araw siyang nagpapagaling. Buong araw siyang nagsisermon. Naglalakad, walang sasakyan. Ay tayo nga, nakasakay, may sasakyan tayo. Pero isipin niyo mga kapatid ko, inyong imaginein na naglalakad ang Panginoon. Tapos pagdating ng gabi, ay siya ay full night in prayer. Ito pa, as he did on the night before the selecting of a team of 12 disciples. Totoo yan mga kapatid ko, di ba? Nabasa natin yan. Na bago yung pag-select niya ng 12 disciples, talagang ipinag-pray ng Panginoon talaga yan. Tulad natin, tayo pag nga may mga gusto tayong hilingin, ay tayo pa nga nagpa-fasting, di ba mga kapatid ko? Yung iba nagpa-fasting. So, tayo, mayroon tayong hihilingin. Ipinag-pray natin, pero hindi buong gabi. Hindi buong gabi. Hindi kagaya ng Panginoon. Isipin mo na lang, Panginoong Jesus ito, bakit nananalangin pa ng gano'n na lamang buong gabi sa Ama, sa langit? Ay galing siya doon. Di ba mga kapatid ko? Tayong tao, mas lalo natin kailangan ito mga kapatid ko, pero I don't think may nakakagawa ng buong gabi ay nananalangin. Sabi po dito, who would one day take the gospel to the world? Yun nga, yung 12, sabi niya, sabi po dito, Jesus did on the night before selecting the team 12 disciples who would one day take the gospel to the world. Wow, talagang hindi biro. Naalala ko, kapag tayo nagsiselect sa panahon natin, kapag tayo nagsiselect ng mga as officers, mga kapatid ko, ng mga officers, hindi po ba, ng church, yun ay talagang idinudulog at ipinapanalangin ng mga special, mga nominating committee, di ba po mga kapatid ko? Kaya pag may nahalal, nagre-reklamo, ito ay pinanalangin, ito ay dinasal, talagang hindi basta, hindi biro na mag-select. So, nung si Jesus pala, ay bago niya i-select yung 12, ay talagang pinanalangin niya na buong gabi. Ayan. At makababasa natin yan sa Luke 6, verse 12 and 13. You might be inclined to stay awake all night too if you had a world to save with the help of these unqualified sinners. Totoo nga naman, ang Panginoong Jesus nga naman, kung ikaw ang nasa kalagayan, ikaw yung magbabata ng bigat ng mundo. Ay pag hindi nga naman ikaw ay idulog mo talaga sa Ama. At ito, ang makakasama mong 12 ay idinulog niya rin mga kapatid ko, yung mga 12 unqualified sinner. Kaya mga kapatid ko, kaya huwag tayong mag-iisip na ikaw, Sister Laverne, ikaw ang naatasan sa ganito. Ay, hindi ako karapat dapat. Huwag ako. Di ba madalas ganun? Hindi mga kapatid. Ang Panginoon, kapag siyang magka-qualify sa'yo, ika-qualify ka niya, di ba nga? Ano lang po ang kailangan ng Panginoon? Tayo ay maging empty vessel. Ayan. So, yun po yung mga 12 niya. And then, the responsibility was so heavy. Mga kapatid ko, here is how Ellen White described Jesus, the all-night prayer warrior. So ganun po mga kapatid ko kabigat ang dala-dala ng ating Panginoong Jesus nang siya ay nandirito at pipili ng kanyang makakapalit kasi at makakasama niya sa pag-evangelize upang ang tayo ay ma-save. Mga kapatid ko, napakabigat. So dito lamang kailangan din tayo bilang tao, ganun din po bilang magulang. Ako naalala ko pag tayo may mga hinihiling, pag ipag-pray natin ang ating mga anak, lalo na ng mga nag-aaral, ng mga kapatid ko, nangyayari ito kapag mag-take ng mga board exams, di ba? Talagang ganun na lamang ang luhod natin sa ating mahal na Panginoon, no? At talagang ganun ang ating minsan pa nga madalas nagpe-prayer request tayo sa mga programa, sa mga pastor, mga kapatid ko, pero tayo lang talaga, tayong ating sarili. Mga kapatid ko, magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo dudulog at tayo ay yung buong puso at kaluluwa,
ay talagang tayo bibinigyan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. At napakasarap manalangin na tayo ay gagamitin sa ibang tao ang ating idudulog, mga kapatid ko. Yun ang pinakamasarap, no? Napaka-selfless na panalangin. Yung ay magdudulog tayo ng mga kapatid na hindi naman natin, hindi sarili natin. Madalas na, limot na eh. Ako nga mga kapatid ko, na-experience ko rin yun, no? Hindi naman po sa no? Na-experience ko yung, hindi ko na dinadalangin ng aking sarili. Bakit? Ay, ang buti na ng Panginoon eh. Binigyan na nga ako ng buhay. Binigyan ako sa araw-araw, pinapakain ako. Ano pa ang mahihiling ko, mga kapatid ko? Kaya, idudulog natin ay ibang tao. Napakasarap pa lang manalangin ng ibang iyong idudulog, mga kapatid ko, hindi yung ating sarili. Ayan. Sunod po natin paragraph. The majesty of heaven, while engaged in his earthly ministry, prayed much to his Father. Galing, ano po? The majesty of heaven, while engaged in his earthly ministry, prayed much to his Father. Mga kapatid ko, ama na niya yun, oh. Diyos na, pero kailangan pa rin. Talagang dumudulog pa rin siya, kumakapit pa rin siya sa ama natin sa langit. Ano? Napakasarap, no, na example na ito binibigay ng Panginoong Jesus. He was frequently bowed all night in prayer. Talaga pong ine-emphasize sa atin kung gaano ang Panginoong Jesus nananalangin ng buong gabi, all night in prayer. His spirit was often sorrowful as he felt the powers of the darkness of this world. Mga kapatid ko, talagang nararamdaman at nararanasan pala rin ng ating mahal na Panginoong Jesus ang kapangyarihan ng kadiliman ng mundong ito. Mga kapatid ko, ay tayo pa, ano pa tayo, no? Hindi lang natin napapansin, ano? Kasi nasasanay na tayo sa gawain ng darkness. Kaya siguro, hindi natin nararamdaman lang natin ang power ng darkness, ng evil, kapag tayo ay nalulugmok na sa mga problema na sirkumstansya ng ating maling mga ginawa o maling ginawa sa atin ng iba. Diba mga kapatid ko? Pero ang napakasarap lang kung tayo ay kagaya ni Jesus, ng Panginoong Jesus, na nakakapit sa kanya, na buong walang wala pong mintis. Talagang ang oras niya talagang siya ay laging naka-abide sa ating mahal na Panginoong Diyos, Ama sa langit. Sabi po rito, and he left the busy city and noisy town to seek a retired place to make his intercession. Mga kapatid ko, noon pala may kaguluhan na rin naman doon, talagang mga busy city daw, ay talagang tinatalikuran ng Panginoong Jesus pagdating ng gabi. Siya ay ito na. Talagang sabi niya, to seek a retired place to make his intercession. Ang galing. The Mount of Olives was the favorite resort of the Son of God for his devotions. Ayun mga kapatid ko, kapag tayo ay binibigyan tayo rin ay meron tayong lugar, parang comfort zone natin. Hindi yung comfort zone na puro kain, na comfort zone na manunood ka ng TV, kundi yung lugar mo, yung parang una nating tinapik noon, parang altar. Doon mo imimit ang ating mahal na Panginoon. Doon. So ang Panginoong Jesus sa Mount of Olives, yung pala ang kanyang was a favorite resort of the Son of God for his devotions. Frequently after the multitude had left him for the retirement of the night, he rested not, though weary with the labors of the day. Mga kapatid ko, pagkatapos niyang maglingkod sa maraming tao, kung mantakin mo yun, ang dami niyang pinaginagamot, at siya ay nagsisermon, iniiwan niya yun, mga kapatid ko. While the city was hushed in silence and the disciples had returned to their homes to obtain refreshment in sleep, Jesus slept not. Imagine, ang mga tao nag-uwian na, nagpapahinga na, lalo na yung mga disciples niya, mga natutulog na, nagpapahinga. Ang Panginoong Jesus, hindi siya natulog, mga kapatid ko. His divine pleadings were ascending
pleading to his Father from the Mount of Olives that his disciples might be kept from the evil influences which they would daily encounter in the world. Mga kapatid ko, dinadala, nag-i-intercession ang Panginoong Jesus sa ating mahal na Panginoong Diyos Ama. Dinadala niya ang mga alagad upang sa ang sunod na araw ay mapaglabanan ang mga tukso, mga kapatid ko. Napakasarap. Parang isang ina. Tayo niluluhod natin, hindi nga lang buong gabi, no, mga kapatid ko, pero napakasarap na nyo to. Sarap kong gustong-gusto ko parang masubukan ang gawain ito. No? Alam niyo mga kapatid ko, tayo bilang magulang, bilang ama, bilang ina, minsan madalas magka-partner ang ama't ina, magkahawak kamay at nananalangin para sa kanilang anak. Ganon din ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ganun ang ginagawa niya. Mahal na mahal niya mga alagad at talaga namang gusto niyang ipanalangin. Bakit? Anong sabi rito? Because that his disciples might be kept from the evil influences which they would daily encounter in the world, and that his own soul might be strengthened. Siya para sa sarili niya ring kaluluwa for and braced for the duties and trials of the coming of the day, of the coming encounter in the world. At grabe mga kapatid ko. And that his own soul might be strengthened and braced for the duties and trials of coming day. Oo nga naman no, mga kapatid ko. Tayo rin sa gabi, nangyayari din po ba yun sa atin na sa gabi, pagkatapos ng buong nating kapagalan sa buong maghapon, mga kapatid ko, nagbibigay pa tayo ng time na mag-isip. Ano nga bala ang ginawa ko maghapon? Bago tayo manalangin, ako ba ano ang mga naging kasalanan ko sa Panginoon? Para idudulog, di ba mga kapatid ko? Sino nga ba ang na-encounter ko na kailangan kong ipanalangin sa gabi nito? Di ba mga kapatid ko? Sino nga ba ang nag-message sa akin na please pray? Kahit marami tayo nababasa, please pray for Yes, sinasabi lang natin prayer, pero ang totoo, madalas hindi. Di ba? Madalas, hindi natin naisasama may iba mga kapatid ko na naisasama, of course. Pero ako, aminado ako. Ngayon nga, talagang kahit pala nagpipray ka na, may mga bagay pa tayo na hindi na kinakaligtan. Mga kapatid ko, napakasarap na tayo magamit. Tayo ang mag-intercessor sa ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Madalas bago tayo manalangin, isipin muna po natin. Isipin natin kung sino ang dapat ipanalangin, ano ang dapat kong i-confess. Diba? Mga kapatid ko, ang sarap. And sabi niya rito, all night yon, while his followers were sleeping, was their divine teacher praying. Wow! His example is left for his followers. Ang sarap mga kapatid ko, no? At ito po, next, last paragraph. While understanding the stakes, while some Christians start their day with God, diba tayo, pagising natin, nagnanalangin tayo, tama, we pray, because every gising is a blessing, sabi nga natin. So we pray. Due in part to the fear of what awaits them once they leave their home. Totoo yun mga kapatid ko. Puro sarili natin, naiisip natin. Siyempre, we pray to God, thank Him sa ating buhay sa araw na ito. At ipinagpipray natin ang ating magiging day. Ako may Panginoon, kayo pong bahala sa amin. We pray, pinapanalangin natin kung ano siya ang bahala sa atin sa buong maghapon. At kung anong ating may encounter, sabi niya, awaits them once they leave their home. Kaya nga sabi, manalangin tayo, bago lalo na yung mga nag-work ngayon, mga mag-pray, bago manalangin, at upang sila ay, iligtas, at maging blessing, be blessing to our workplace, be a blessing to maging yun ang ating palaging hiling, no? Be a blessing to our workplace, maging tayong pagpapala, maging tayong ilaw, mga kapatid ko. Tayo nanay, sa palengke, maging tayong ilaw, di ba? Sa paglalakad, yan po ang ating panalangin. Many
end it in His presence. Amen. Having received what they needed to get them through the day, they barely paused to thank God for His provision and protection over their lives. Ayan. Nagpapasalamat tayo, always praying na magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa protection, provision sa atin. Tired and worn, they drop into bed with little thought of seeking Him for power to face tomorrow's trial. Madalas, yung mga pagod na pagod, hihiga na laang at mag-iisa-isa sabi sa isip na laang mananalangin, Panginoon, salamat po sa buong magdamag. Nakahiga na, syempre, na tayo pagod na. At sa isip na laang daw nananalangin at kayo na po muli ang bahala para bukas sa aming isang mga pagsubok na aming tatahakin. Parang gano'n na lamang. They really even thank Him at hindi na, puro hiling na lang, Panginoon, bukas tulungan mo ako, ganyan, Panginoon, bigyan mo ako. And as sabi dito, they really even thank Him. Minsan hindi na limot na ang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya napakasarap. Pag tayo mananalangin, unahin na natin ang pasasalamat, mga kapatid ko, pagpupuri at pasasalamat. Sabi sa last paragraph, Jesus understood the high-stakes spiritual reality that greeted Him each day. Totoo, alam ng Panginoong Jesus kung kaano ang risk na haharapin niya, kung gaano ka-serious yung mga consequences na nangyayari sa ating buhay. Sabi pa nga rito, alam ng Panginoon, dapat tayo ganun din. Alam natin. Alam na natin na kung anong kakaharapin. Kaya sino ang ating dadalhin? Sino ang ating sandata? Mga kapatid ko, ang panalangin, ang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ayan po, sabi po rito, He had keen awareness of spiritual danger that His disciples faced. Even when they had no clue. Hindi daw alam ng mga disciples na sila ipinapanalangin ng Panginoon. At hindi rin nila alam ang tatahakin nilang mga pagsubok, ang mga tukso, mga kapatid ko, tulad natin. Kaya nga ang masarap lang sa atin sa panahon natin ngayon, marami ng paalala ang Panginoon. Noon kasi ang disciples wala pero masarap naman kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Pero tayo ngayon marami ng warning, marami ng pag-aaral. 'Di ba? Marami ng mga promises. Marami na napaka-blessed natin sa panahon ito. Ako para sa akin, mas blessed tayo kasi yung mga karanasan ng ating mga nauna sa ating mga natin ay atin ang nalalaman, mga kapatid ko. Kaya makakaiwas na tayo. Kaya lang, mas marami ngayon ang tukso, mga kapatid ko. Maraming tukso, mas iba na ang mundo ngayon, di ba, mga kapatid ko. Kaya nga tayo, pinaaral tayo, tayo ay talagang pinauupo ng Panginoon na tayo ay sinisermonan. Even when they had that, yun nga, today and every day, let us never miss the opportunity to end our day with hearts lifted to God in prayer and praise. Mga kapatid ko, let us never miss the opportunity to end our day with hearts lifted to God in prayer and praise. Oh my, let's praise the Lord. Let us pray earnestly for one another, and God might keep us faithful as we near the return of Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid ko, ang sarap po. Alam mo mga kapatid ko, kung palagi tayong nag-aaral ng ganito, no? Parang alayo, napapalayo na tayo talaga sa yung makamundong Napakasarap po ng bigay. Ngayon, gusto ko pong i-share bago tayo magsimula sa ating prayer. Gusto ko pong i-share ito. He went, sabi niya, praying God's word. Alam nyo nga po, yung iba, prayer time is 30 to 45 minutes, yung iba pong ginagawa. Sabi dito, praying God's word. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain, inuulit po, to pray, and continued all night in our prayer to God. Sabi po dito, he went out to the mountain to pray. Jesus, we are so thankful for your example to us. Your life is the great pattern we follow. We are praying for that, mga kapatid ko. Maging pattern talaga natin ang ating Panginoong Jesus. And we pray that you will live out your life within us. Lord,
We recognize our need for private time with you. Help us today to curb out special quiet times for prayer. Show us the mountain that is available to us, a place where we can commune with you and learn to hear your voice more clearly. Amen. Amen. And continued all night. God, most of us have never prayed in an entire night. Some of us struggle to pray more than 30 seconds. And while the length of prayer does not determine whether you hear us, we do realize that more time with you would result in so many more blessings for us. It is communion with you that we are strengthened, helped, led, convicted, guided, and blessed. God, please teach us to pray and to make this holy time with you a priority, both individually and as a church body. May we come to the point where our time in prayer is longer than the time we spend in our phones, in front of our TVs, or focused on our distraction. Make us prayer warriors, Lord. Amen, amen. And laugh, our loving God, with shame, we must admit that for many challenges, we do not turn first to you, but to the other sources which are not from you. Often, we don't even realize that we have turned so many things or experiences into idols. Please forgive us. Show us where we have the things of this world instead of seeking you. You are the powerful, almighty God of the universe. We want to seek you only. You only we pray. Amen and amen. Tayo po ngayon mga kapatid ay magsisimula ng ating united prayer. At kagaya po ng aking mga kapatid na na-request na ang thanks and praises ay magmumula po sa ating Elder Johnny, Kuya Elder Johnny, and the confession is kay Sister Laverne. And then ang susunod po ay yung intercession, yung mga prayer request ay kay Kuya Elder Orbit at kay Ate Mimi po. And then ang closing prayer po ay siguro ako na rin po. Tayo po ay buksan po natin ang ating mga audio at saka mga camera. Sino pa pong family ang nandito? Meron pa po bang iba? Sister Laverne. Okay. Nandito pala si Kuya Jun Lasco. Kuya Jun. Hello po. Kuya Jun Lasco. Paki-open po ang camera. Pwede po bang kayo ang mag-sara ng prayer? Kasi ako po ang closing prayer after ng closing song. So kayo po ang mag-close ng ating united prayer. Kuya Jun. Pa-open po kuya ng inyong camera. Diyan po pala kayo. Hindi. Ayan. Pwede po kayo po ang pagkatapos po ng mga prayer request ay pwede po kayo ang magsara ng ating panalangin. Pwede po. Okay po. Pabukas po ng ng inyong wala po, naka-mute po kayo. Okay po. Hello, Kuya Jun. Yes. Ayun. Kayo po ang magsasara ng ating united prayer. Closing prayer. Closing prayer. Po? Closing prayer ako. Opo. Pagkatapos po nila, ni Elder Orbit, ni Kuya Elder Orbit at ni Ate Mimi, kayo na po. Closing na po. Okay po? Sige, i-ano na lang sa screen kung part ko na basta po, nakikinig ako. Hindi, para po dire-diretso, basta po pag narinig nyo na po ang last po ay si Ate Mimi, kayo na po. Okay po? Okay.
Para dire-diretso po tayo and then closing song and then ako po ang closing prayer. Okay po? Okay po, let's pray mga kapatid. Okay, let us start our prayer. Let's bow our heads. Father in heaven, we would like to thank you for allowing us to commune with you tonight. First of all, we would like to thank you for your love and everlasting love to your children. Thank you, Lord, for sustaining our lives every day so that we can prepare more for your soon coming. We're so thankful, Lord, that you have provided all our needs. You have strengthened us through your Holy Spirit, and you have helped us to be victorious in overcoming our weaknesses and the transformation of our character. Lord, we are so happy that you have not abandoned us in time of our needs. You still cared for us, though many times we have allowed us to grow in the faith. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that continually guided us and the holy angels that protected us every day of our life. It is our desire, Lord, that your presence in our life will continue to grow so that our focus in life will be for that eternal home which we prepared for each one of us. Thank you for giving us this opportunity that our lives will be drawn more closer today, day by day. Thank you for all the blessings. Thank you for inspiring us through your messages. That in the end, Lord, all of us have the hope to be in that eternal home we have prepared for each one of us. Forgive us, Lord, we have fallen short of your glory. We ask all these things in Jesus' name we pray. Dear God, we are not perfect. Every now and then we err, whether knowingly or unknowingly. It may be towards our fellow men, towards the Holy Spirit, or towards you, God. You know each of our trespasses, whether they're small or big, because there is none hidden from your eyes. At this very moment, we are asking you for forgiveness. Please help us to be aware of our actions, our thoughts, and decisions in life. Also, send us the Holy Spirit to guide us to do what is right and acceptable in your sight, O loving God. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit patuloy sa inyong harapan sa gabing ito. Ami pong dinadalangin una sa lahat, Panginoon, ang bawat isa na naririto sa inyong harapan. Matapos po namin marinig ang inyong mga salita, Panginoon, ito ay nagbigay sa amin ng paalala kung paano nyo tinuro sa amin lumapit sa inyo, sapagkat ang aming Panginoong Hesus ay nagpakita ng ehemplo ng tamang paraan ng panalangin. Panalangin na hindi tumitigil at patuloy, sapagkat ito ang susi para mabuksan ang pintuan ng langit. Panginoon, sa pagkakataong ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, tulad ni Sister Jean Camillar, Panginoon. Siya po ay ngayon ay nakaranas ng stroke. Panginoon, tulungan po siya. Bigyan po siya, Panginoon, ng lakas. Bigyan siya, Panginoon, ng
tibay at pananampalataya na kayo ang dakilang manggagamot. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang mga doktor, ang mga gamot ay instrumento lamang ninyo. Naway siya ay lumakas. Nawa po, Panginoon, tulungan siya sa kanyang paggaling. Gayon din, dinadalangin din po namin Sister Ruby Balasigan, Panginoon. Siya po ay nakakaranas ng paninikip ng kanyang dibdib. At nawa po, Panginoon, alam namin na kayo rin ang makapagbibigay ng lunas sa kanyang nararanasan na ito. Mari po pa, Panginoon, na tulungan mo siya. Bigyan siya ng ginhawa, pagluwag ng kanyang dibdib upang sa ganon, Panginoon, ay makadama siya ng panibagong lakas. Ngayon din, dinadalangin namin si Sister Lynn na patuloy din ang kanyang pag-ubo, naway bigyan siya ng comfort sa mga oras na ito. Ipadama sa kanya, Panginoon, na kayo ang magpapagaling, kayo ang nagbibigay ng lunas sa kanyang mga nararanasan. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang iba pa naming mga kapatid na nangangailangan din, Panginoon, may mga pagkukulang sa kanilang mga gawain, Panginoon. Marahil sila ay hindi nasasapatan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Amin pong inilalapit sila sa inyo. Sila Sister Aldin, Panginoon. Naway ang inyong mayamang biyaya ang patuloy na ipadama sa kanila sa mga bagay na material, Panginoon, na kanilang pangangailangan sa araw-araw. Pagkaloob sa kanila, Panginoon. Gayon din, dinadalangin namin, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makasama namin sa gabing ito. Ano man ang kanilang mga problemang hinaharap, Panginoon, kayo po ang magbigay ng tamang solusyon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kabataan ng PUC Remnant Church. Saan man sila naroon sa mga sandaling ito, Panginoon, inyo po silang akayin. Tulungan na makabalik. Tulungan na sumigla. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang mga kabataang ito, isang araw, sila naman ang haharap dito. Sila ang mangunguna sa iglesia. Sila ang magpapalakas at pagbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na mga henerasyon. Kaya sana po, Panginoon, makita nila ang kahalagahan ng kanilang responsibilidad bilang mga anak ng iglesia. Gayon din, dinadalangin namin ang mga namumuno sa aming iglesia, sa aming mga elders, sa aming mga deacons, ang aming mga deaconess, at iba pang mga bahagi ng iglesia, Panginoon, na bumubuo dito. Kailangan namin, Panginoon, ang tulong ng banal na Espiritu, sapagkat ito ang magbibigay ng motivation sa amin para kami ay patuloy na sumulong sa paglilingkod at sa pabalaganap ng inyong gawain. Gayon din, dinadalangin namin ang aming pastor, si Pastor Jeril, Panginoon, sa kanyang mga responsibilidad sa mga iba't ibang iglesia ng distrito, Panginoon, na kanyang hinahawakan. Inyo po siyang tulungan, Panginoon, gabayan ang kanyang pangangasiwa sa buong distrito, na magkaisa, maging united, upang ang bawat isa ay patuloy na sumulong at maging masigla sa pagkilos at sa paggawa. Ngayon din, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga namumuno sa aming komperensya, ang mga leaders namin mula sa pinakaitaas hanggang sa pinakaibaba, Panginoon. Sapagkat alam namin ang sigla ng bawat iglesia sa inyo nagmumula, ngunit ginagamit nyo ang aming mga leaders para pangasiwaan ng tama ang mga iglesyang ito. Bigyan sila ng tamang karunungan, Panginoon, na maglingkod para sa inyo. Gayon din, dinadalangin namin ang buong World Church, Panginoon, ang General Conference hanggang sa Division,
at iba't ibang mga unions, Panginoon. Sa pagkakataong ito na alam namin na ang panahon ay maikli na lamang, marami, Panginoon, pa ring gawain ang dapat tapusin sa lupang ito. Hindi po ito, Panginoon, makikita sa mga records, sa mga dami ng nabibinyagan, Panginoon, ngunit kayo ay nakatingin sa mga puso ng bawat isa na handang magpagamit para ang gawain nga ito, Panginoon, ay matapos na at kayo ay makabalik na. Dinadalangin din namin po, Panginoon, ang mga manggagawa sa bukirin, ang mga missionary na ginagamit ninyo, Panginoon. Maging ito man ay mga independent missionaries o ito ay saklaw ng aming mga institusyon, Panginoon, sila ay patuloy na kumikilos sa iba't ibang sulok ng daigdig, Panginoon. Ang mga hindi nararating ng mga manggagawa, Panginoon, ay nararating nila. Kami, Panginoon, ay saludo sa kanila sapagkat ang kanilang dedikasyon ay talagang nasa sa inyo, Panginoon. Nakikita nila ang pangangailangan ng inyong pabalita ay kailangan marating ang bawat sulok ng daigdig. Kaya, Panginoon, alalahanin niyo sila. Huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon, na mabuwis ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Kung hindi, patuloy po, Panginoon, na maging tapat sila sa kanilang gawain na kanilang tinanggap na ipangalat ang inyong salita. Makilala kayo ng lahat ng lahi ng mundong ito. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, aming mga anak, Panginoon. Saan man sila naroroon sa mga oras na ito, maaaring hindi namin alam, Panginoon, ang kanilang ginagawa. Kung kanilang mga isip ay malapit sa mga pag-aaral na ito at pakikinig ng inyong salita na magbibigay ng lakas sa aming pananampalataya, Panginoon. Ngunit kayo, akayin pa rin po sila, Panginoon. Naway madama nila ang kalagahan ng panahon na ibinigay niyo sa amin na malapit na kayong bumalik. At ito ang napakahalaga na dapat naming bigyan ng pansin, na kami ay lalong mapalapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin, pag-aaral ng inyong salita, sapagkat ito lamang po, Panginoon, ang magbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso sa gitna ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga naririnig naming iba't ibang mga malulungkot na balita sa buong daigdig. Panginoon, sa inyo lamang kami umaasa na ang lahat ng ito ay inyong didinggin at ipagkakaloob sa amin. Patuloy ang aming pagdulog sa iyo, Panginoon ko. Alam po, napakasarap na mailapit namin sa iyo ang aming mga concerns. Panginoon, specific po na pinapanalangin namin ang mga nasalanta ng earthquake sa Turkey at sa Syria. Alam po namin na maraming buhay ang nabuwis, Panginoon. I-comfort niyo po, maaari po ba ang mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon ko. Tulungan niyo po sila sa panahon na ito, na sila ay nawawalan na ng pag-asa, paghanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ang mga tao na natatrapat sa loob ng mga rubbles ng earthquake na ito ay mai-rescue at maidala sa kanilang pamilya. Alam po namin na maraming mga kaguluhan ang mangyayari pa sa mundong ito. Nararamdaman namin ang mga economic na paghihirap, Panginoon, mga challenges na dumadaan sa aming buhay, maraming mga war na nangyayari, mga kaguluhan sa bawat bansa, maraming mga sufferings, dear God. Ngunit sinabi mo, Panginoon, pinangako mo sa amin na kahit na alam namin na merong mga tribulation, in this world there will be tribulation, Panginoon. Ngunit sabi mo sa amin, be of good cheer. Dahil you have overcome the world, Panginoon. We know that your grace is sufficient for all of us, Panginoon. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na pagtibayin mo ang bawat isa sa amin,
kung anuman ang mga kahirapan, mga challenges, mga pagsubok, Panginoon, alam namin na you are there to lift us up and be with us and go through, help us go through whatever difficulty, whatever challenge we may be facing right now, dear God. We know that we should not be anxious for anything, but in everything give thanks, because you are there. You have promised to hold our hands and help us through whatever, dear God. So we hold on with faith. We look unto you, and we know, Lord, that your mercy and your love is sufficient for all of us. Yun, mag-pray ka na. Yun, mag-pray ka na. Adi, mag-pray ka na. Closing prayer. Pray. Pray ka na, Dan. Hinihintay ka nila. Mag-pray ka na. Anak ko po, patay na. Tatay, mag-pray ka na, Daddy. Sige po, ako na lang po. Tayo po'y manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Sa panahon at sa oras nito, Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat muli sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataong ito. Panginoon, lahat po ng mga idinulog ng aking mga kapatid, alam pa ng Panginoon, nawa po ay itong diringgin. Bukas po ang iyong tainga, Panginoon, sa aming pagdinig ng aming mga dalangin. Ipapasalamat po kami, Ama. Unang-unang ay sana po'y gabayan po kami patuloy sa pag-aaral ng aming Sunday prayer. At ito po ay aming Panginoong matapos. At nawa, Ama, gabayan mo po ang aking mga kapatid na hindi po nakaka-attend po ng mga pag-aaral na ganito, Panginoon. Maaari po ba bigyan po ng banal na espiritu na kakatok sa kanilang mga puso at isip. Maraming salamat po at sa gabi pong ito, Ama, kayo po, itinataas namin ang iyong banal na pangalan. Lahat po na ito'y aming dinadalangin. At nasabi na po lahat ng aking kapatid ang aming mga dalangin. Lahat po ito'y aming sinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us and comfort us. Amen. Closing song. For our closing song po, let's sing Wonderful Peace. Far away in the depths of my spirit tonight, flows a melody sweeter than song. And it does to fill
Oh, my soul, like an infinite calm. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. What a treasure I have in this wonderful peace, buried deep in my innermost soul. So secure that no power can mine it away, while the years of eternity roll. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. I believe when I rise to that city of peace, where the author of peace I shall see, that the strain of the song which the ransomed will sing, in that heavenly kingdom will be. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Very soul without gladness or comfort or rest, passing down the pathway of time. Make the Savior your friend where the shadows grow dark. Oh, accept of this peace so sublime. Peace, peace, wonderful peace, coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray, in fathomless billows of love. Tayo po'y manalangin. Mahal namin Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling magpapasalamat sa gabing ito sa napakasarap na paalala, na mensahe, napakatamis Panginoon, na malaman na may Diyos, na matyaga, na sa aming Panginoon ay gumagabay. Salamat po, Ama. At salamat din po sa mensahe na sana sa susunod pa po namin pagkita-kita, sa susunod po namin na topic ng 10 days of prayer, Panginoon, ay muli na magsama-sama at madagdagan po kami, Panginoon. Ang aming po mga isingin niyo po ang aming mga kapatid, Panginoon. Panahon na, Panginoon. Alam namin nasa huli na kaming panahon. At kayo po, Panginoon, ang siyang aming pag-asa. Ikaw po ang sa amin ay hahawak sa maraming pagsubok na darating, Panginoon. Salamat po. Salamat sa paalala na may Diyos kami, na mayroon sa amin nagmamahal, na may nagkatsaga. Thank you, O Lord. Thank you po. At sa pagtatapos po na at bago kami magsara, Panginoon, ng aming mga monitor at magkakanya-kanya muli ng aming mga buhay, ang iyo pong paggabay ang sumaamin. Ang kapayapaan ng gabing ito ang sumaamin, Panginoon, at kinabukasan ang muling pagkalooban ng mga buhay at kalakasan, Panginoon, na may daladalang pag-asa. Ang lahat po ng ito, Ama, patawad muli sa aming mga pagkukulang pagkakasala. At ang lahat po ng ito, Ama, ay muli namin itinasamo at ibinadalangin sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Midweek. Salamat, Sir M. Thank you.